Paggunita sa World Population Day sa July 11, ating tatalakayin kasama si Ms. Maylene Mirasol Kiray, Knowledge Management and Communications Division Chief mula sa Commission on Population and Development. Magandang tanghali po, Ms. Maylene, at welcome sa Bagong Pilipinas. Marami pong salamat. Ma'am, ano po ba ang tema ng paggunita sa World Population Day ngayong taon at ano po yung kahalagahan ng paggunita na ito? So, ang nais talaga natin ay ang ating mga young people will live in a just and a fair world. So, yun yung gusto natin. Meron silang reproductive agency or may rights po sila to exercise their reproductive health. So, that is it. That's our theme. We want to shine the spotlight talaga on young people having their sexual and reproductive health needs and rights. Sayang hindi na ako young. Pero mula ho sa tema... Pero mukha ka pong young. Mula ho sa tema ngayong taon, ano ho ang hakbang ng CPD para mapalakas ang pagbibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan? So, sa ating mga nanonood po, no, meron tayong I Choose Facebook page or Malaya Akong Maging at meron tayong malayaako.ph. Sa mga tanong na hindi nyo matanong-tanong tungkol sa sexualidad, meron po tayo doon. No? At ang gusto natin, ang mga kabataan natin na edad 10 to 14 lalo na, ay huwag mabuntis. Kasi yun po talaga yung increasing. No, alarming po siya, yung 10 to 14. So, anong ginagawa natin ng 10 to 14? Pero ngayon, alarming siya kasi tumataas po talaga siya. No? So, from more than 3,000, makikita natin, pumapalo na ng almost 4,000 na in the last data on the 2023 civil registration and vital statistics. Eh, what more ngayon, no? Pag nakuha na natin yung data. So, Chief Maylene, sa Pilipinas yan, yung 10 to 14 na nabubuntis, tumataas yung ano? Yes po. No? So, sa buong Pilipinas yan yung 10 to 14. Wala ka nakikitang ganun. Ang recorded pa nga po, no, ay very young, so 9 years old. So, ibig sabihin, that's a live birth. So, 8 years old siya na pregnant. So, nakakalungkot. No? Sa Luzon po yan nakarecord. Ma'am, ano naman po yung mga aktibidad na isasagawa kaugnay nitong paggunita sa World Population Day? So, sa July 11 po, meron po tayong pag-mark ng World Population Day. So, meron tayong forum with our stakeholders and decision makers. No, na sinasabi talaga natin, ngayon sa mundo natin, marami tayong mga achievements at advancements sa sexual and reproductive health. Pero marami pa ring Pilipino ang merong unmet need for family planning. In fact, no, yung 78% ng women age 15 to 49 gusto nilang mag-family planning, gusto nilang ma-achieve yung desired number of children, pero hindi nila ito nakakamit. Anong ibig sabihin po? No? So, merong unintended or unplanned pregnancy na nangyayari. Tungkol naman doon sa 2025 State of the World Population Report, ano ba yung layunin at nilalaman ng report na to? So, ang gusto nating malaman, no, meron na kasing declining fertility worldwide. No, so yung ating United Nations ay gustong sabihin na may declining fertility, so kailangan natin tong tignan at i-address. Even sa Philippines po, no, 1.9 yung average number of children na meron tayo. So ibig sabihin hindi na napapalitan yung nanay at tatay sa population. So kailangan natin tong tignan, no, bakit ba ganito yung mga naging preference ng mga Pilipino? Actually sa study po namin, qualitative study, sinasabi na yung mga Pilipino gusto kasi nila economic considerations first. And even some prefer pets over children. And uso po yan ngayon. Diba sa malls, no? So, what we see there are strollers, pero ano po ang laman, no? Aso or pusa, no? So, actually, ganyan ako. Curious ako sa mga ganyan may strollers. Akala ko nga, palusot lang dati yung mga career-driven ako, kaya wala mo ng love life. Yeah, pero yun po, economic considerations. And even really some, gusto nila pa mag-travel muna bago magkaroon ng anak, no? And tumataas din po yung live-in or cohabitation. So, yun yung nakikita natin sa ating mga Pilipino sa ngayon, no? In fact, from 1993, no, from 5%, nag-quadruple po in 2022, National Demographic Health Survey regarding live-in. No? So, isa rin yun sa mga gusto nating i-shine the spotlight dun sa World Population Day, na mga Pinoy ay kasalukuyang tumataas ang live-in, bumababa ang formal marriages, and even yung mga pinapanganak, more than 600,000 formal marriages, pero more than 800,000 are in live-in situation or settle. So, Ma'am Maylene, ano naman yung kahalagahan nitong pagkakaroon ng reliable at inklusibong datos sa pagbuo ng mga pulisiya kaugnay ng population and development? Yung talagang population and development dapat nasa heart yan ng isang bansa. Kasi ang quality ng tao,
ay magiging quality ng bansa. Yung lahat po na napag-usapan natin dito sa bagong Pilipinas, from employment to protection, lahat po yan may kinalaman yung tao. So ang tao ang puso ng pag-unlad talaga. So lahat ng polisiya po no, na nararapat ay dapat population ng nasa gitna. Tama. May pakikipag-undayan ba ho ang CPD sa iba pang grupo o organisasyon para ho sa nararapat na hakbang ukol sa population issues? Yes, so meron po tayong pakikipagtulungan ng ating mga sektor. Actually, ang CPD po ay governed sa isang CPD Board of Commissioners. No? So, ang Department of Economy, Planning and Development, yun ang aming attached. Kami ay isang attached agency, yun ang mother agency namin. So, kasama namin noon Department of Health, Department of Education, Department of the Interior and Local Government, Department of Labor and Employment. So, napakarami pong ahensya. Department of Public Works and Highways and even Department of Agrarian Reform. So, ang dami po talagang ahensya at pati nga Department of Trade and Industry kasi nire-recognize natin ang population and development, napakaraming sektor ang involved. No? So, yun po yung mga kasama natin na nakikipagtulungan at meron ding mga civil society organizations, isang marginalized group at isang family planning organization of the Philippines. So, Ma'am Mylene, ano naman po yung mga programa ng CPD para maprotektahan yung karapatan ng mga kabataan pagdating sa sexual and reproductive health? Kasi yun nga sabi nyo, di ba? Tumataas yung bilang ng mga nagbubuntis, may pinakabata is 9 years old. Yes. So, sa ngayon po, no, ang nais talaga natin, adolescent health and development. Dapat yung mga young people natin, no, they choose the right path. Malaya akong maging. Ang core message ay, I choose. No, choose the right path, dream dreams, kasi ayon sa mga research, hindi na daw nangangarap ang ating mga kabataan ngayon. No, ayon sa mga data. So, gusto natin yung dream dreams, no, or malaya akong maging, or I choose, malaya ako.ph, at sa Facebook, merong malaya akong maging page. So, pwede po kayong pumunta dito. Pag-usapan po natin itong itong mga datos regarding sa mga marriages or pagpapakasal. Ano po ba ang datos nito? So nakita natin no na nag-decrease ang registered marriages from 2022 to 2023, no, from more than 444,000 to more than 414,000. So yung mga Pilipino talaga hindi na nagpapakasal masyado, no? Mahilig sila sa live-in. And according to data, this is very interesting. Alam niyo po ba kung anong month ang pinakamadaming Pilipino nagpapakasal? July. June, di ba? right? Yeah, pero contrary to what is expected, it's February. Valentine's. February 14. Valentine's month. Feeling ko na aksidente. Tapos kailangan pakasalan. Ganun ba yun? And then Miss Mylene. December, and then June. No, in fact, June ay 3rd. No, and yung maraming population, yun din yung maraming nagpapakasal. Calabarzon, NCR, no, at ang pinaka-least ay BARM or Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. So, dapat siguro i-reorient yung mga kabataan na maganda magsuot ng bridal gown. Oo, iba yung feeling ng ano. Ganon, iba yung feeling na maglalakad ka sa altar. Ganon. So, ganon siguro dapat na i-entice natin sila. Kasi marami kang makikita ngayon, mga bridal fair, di ba? So, ganon siguro dapat i-instill sa kanila na And maybe tahaking daan. Maybe education also, baka inisip kasi nila parang sayang lang yung pera pag magpapakasal. Pero meron naman yung mga simple lang na pagpapakasal. What's important is the commitment. So, yes, Asek, you said it very well po. No? So yung mga kabataan natin talaga, ang gusto natin, malaman din nila yung values that Filipinos hold dear. No? But we do not condemn anything no, na if Filipinos choose this kind of setup, we do not condemn, but we want to educate. No. Protection and rights should have responsibilities. Okay, sige Ma'am Mylene, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan kaugnay nitong World Population Day. So sa pagdiriwang po ng 2025 World Population Day, ating alamin ang ating mga rights at ang ating responsibilities. Young people, you have the reproductive agency or meron kayong choice. No, i-arm nyo yung sarili nyo, protect yourselves, and malaya kayong maging because I choose. At maraming salamat po sa inyo, Asek, no, sa ganito pong sitwasyon at pagkakataon na binigay niyo sa amin, sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapangunlad o CPD. Ako, maraming salamat po sa inyong oras, CPD Knowledge Management and Communications Divisions Chief, Ms. Mylene Mirasol Kiray.